Hallelujah. Mabuti po ang Panginoon. Amen po. Amen. God is good. Amen. Laging mabuti ang ating Panginoon. Amen. Bagamat may mga bagay na dumarating sa atin, mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay, pero nananatili ang ating Panginoon ay mabuti sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. So, una, ang Valenzuela Bethel ay nakikiramay sa pamilyang Teodoro. Yung nanay po ng ating worker po dito, si Jay, no po, ay natake po siya kaninang madaling araw. At yun po, kinuha na po siya ng ating Panginoon. Kaya nakikiramay po sa pamilyang Teodoro ang Valenzuela Bethel Assemblies of God. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Ng aral mo, ng mensahe mo, pagtutuwid sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagkain ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Nawa, Panginoon, lakipan mo ng kapangyarihan ng salitang ito, Panginoon. Hindi ako mangusap, kundi ikaw, Panginoon. Siyang magsalita, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ito pong mensahe ngayon ay halos karugtong po ng mensahe po natin nung nakaraan. Natatandaan niyo pa po ba ang pamagat ng mensahe natin nung nakaraan? Hindi na po. Be holy for I am holy. Na po, magpaabanal kayo sapagkat ang Diyos natin ay banal. No? Ito po may pamagat na uri ng Kristiyano. No? Uri ng Kristiyano. Alam niyo, sa mundong ito, mayroon dalawang uri ng Kristiyano. Po? Pero bago yon, basahin muna natin kung mayroon kayong mga Bible, maibukas po kayo sa akin sa Roma chapter 8, verse 5 hanggang 14. Ang sabi diyan ay ganito. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay na ukol sa laman ay mabubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay na ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa utusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang salita niya. Amen. Sabi ko nga po, ito po ay may pamagat na uri ng Kristiyano. Sa mundong ito, mayroong dalawang uri ng Kristiyano. Amen? So ang mensaheng ito, para sa inyo, para sa atin, ng mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kung may masasaktan, mag-praise the Lord na lang.
Kasi hindi ako yan. Ang ginagamit lang po ang pastor ng ating Panginoon. Amen? Para ipahayag ang aral niya at salita. Ang ating mga binasa ay bahagi ng sulat ni Pablo sa mga iglesia sa Roma, na kung saan tinatalakay niya sa sulat na ito ang dalawang uri ng tao na nabubuhay sa daigdig na ito. Dalawang uri ng Kristiyano na namubuhay sa daigdig na ito. Una, ang Kristiyanong namumuhay sa laman at ang Kristiyanong namumuhay sa Espiritu. Ano daw? Kristiyanong namumuhay sa laman at Kristiyanong namumuhay sa Espiritu. Sa araw na ito, napaangad ng aralin ng mga bagay na ito. Nang sa gayon ay masuri natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay makalaman o nabubuhay sa Espiritu. No? Ito, sabi ko nga po, ang mensaheng ito hindi para sa mga hindi mananampalataya, kundi ang mensaheng ito para sa mga mananampalataya. Hayaan natin ang banal na Espiritu upang maging ganap tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko kanina, kung mayroong masasaktan, hindi si Pastor Romel yun. No? Ikukonvict tayo ng banal na Espiritu. No? Kaya sabi ko, suriin natin ang ating mga buhay. Kung saan tayo? Tayo ba ay makalaman o tayo ay mga nabubuhay sa Espiritu? Ano ang dalawang katangian ng Kristiyano sa mundo? Sabi ko nga, may dalawang uri ng Kristiyano. Anong uri ng mga Kristiyano? Itong dalawang uri na to, no? Aralin natin. No? Unang Kristiyano, ang sabi, siya ay makalaman. So merong Kristiyanong makalaman. Ang tawag po namin dyan ay karnal. Karnal Christian. Tandaan niyo ano ang tawag? Karnal. Oh, karnal. Di ba may pelikula noon, Karnal? Kay Vilma Santos po ba yun? Karnal, no? Karnal Christian. Ibig sabihin nun, namumuhay pa rin sa laman. Makalaman. Yun ang ibig sabihin ng karnal. Makalaman. Karnal Christian. Sabi ng verse 5, sapagkat ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Oo nga naman. Kapag ka ikaw ay namumuhay sa laman, so yung gusto mo at kinahuhumalingan mo, hindi yung mga bagay na pang-espiritu. Wala kang interes sa mga bagay na pang-espiritual. Ang hilig mo at hinahanap ng ating katawan, yung mga bagay na ukol sa laman. Kasi nga, namumuhay ka ayon sa laman. Ngayon, Kristiyano ka na. Tapos sinasabi mo, binago ka ni Kristo. Pero namumuhay ka sa laman, malalaman yon. Makikita yun sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi nga, sabi, sapagkat ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling. So yung buhay mo, makikita doon yung pagkahumaling mo. Ano yung pagpili mo na nagaganap sa bawat araw? Saan tayo namumuhay? Alam nyo, makikita ang ating pamumuhay sa pang-araw-araw, hindi lang pag-araw ng linggo, kasi merong kabanalan pag-araw lang ng linggo. No, banal tayo pag-araw ng linggo, pero pag-araw ng Lunes hanggang Sabado, wala tayo. Wala tayo kay Kristo. Hindi po. Kapag tayo ay nakay Kristo, buong isang linggo, buong isang buwan, buong isang taon, nakay Kristo ka. Ngayon, sabi ko nga po, malalaman kapag ikaw ay isang Kristiyanong makalaman, carnal Christian, makikita yan. Magmamanifest yan. Saan? Sa buhay ng mga mananampalataya ni Kristo. Kaya lang, sabi ko nga, mananampalataya ka na, kaya lang nahuhumaling ka. Saan? Sa pita ng laman. Kaya sabi, sapagkat ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Kaya wag na po tayo magtaka. Kung mayroon tayong mga kakilala o mga kapatid sa pananampalataya na makikitaan natin ng pagkahumaling sa laman. Sinabi na ng Biblia yan. No, sinabi na yan. Kaya nga sabi ko, mayroon dalawang uri ng Kristiyano sa mundong ito. Kristiyanong makalaman at Kristiyanong nabubuhay sa Espiritu. Tinalakay na po yan ni Pablo sa Roma. No? Sabi ko nga po, makalaman, Kristiyanong makalaman. Ang namumuhay ayon sa laman ay ang mga nagnanasa o magnasa at laging abala at nasisiyan sa masamang naisin ng likas na makasalanang tao. No, abala ka, pinamumuhay mo. Nasa buhay mo na, lifestyle mo. Kasi nga, nahuhumaling ka. Kasi nga, makalaman. No? Pastor, pwede ba mangyari yun?
na ikaw ay tumanggap kay Kristo? Opo, kasi may free will ka. Meron tayong, binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan, mamili. Bagamat tinanggap mo na si Kristo, pero nandoon yung free will. Mamili ka. Ano ang tatakbuhan mo? Susunod ka ba kay Jesus o susundan mo yung dati mong buhay? O babalik ka sa dati mong buhay? Sino ba ang Panginoon mo? Si Kristo o si Satanas? Kasi dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Ngayon, yung mga laman ay namumuhay ayon sa laman at nagnanasa at laging abala at nasisiyan sa mga masamang naisin ng mundong ito. Ito ay sulat, yung binasa po natin, ito ay sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma. Na Kristiyano na, nakapagbalik loob na sa Diyos, ngunit namumuhay pa rin o nananatili sa makamundong pamumuhay. Kanina narinig ko, inaaral ni Ate Jane sa mga kababaihan nito. Kita nyo, nag-uugnay-ugnay, pero hindi kami nag-usap. Inaaral niya yan, no? Sinasabi ni Ate Jane sa inyo. So sabi ko, ay, halos pareho. No? Kaya naniniwala ako, kalooban ng Diyos to. Hindi ito gawa lang ni Pastor Romel. Bigay ito ng Panginoon. Amen? So ang sabi, ito ay sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma. Kristiyano na, nakapagbalik loob, nakaranas ng kagalakan, nakaranas ng kabutihan mula sa ating Panginoon. Pero ano sabi? Ngunit namumuhay pa rin at nananatili. Saan? Sa makasalanang pamumuhay. At yan ay napakamapanganib na kaaway. No, mapanganib na kaaway. Pasensya na kayo, matanda na ang pastor. Yan ay mapanganib na kaaway ng isang Kristiyano na makalaman. Sino ang kanyang kaaway mismo? Ang kanyang sarili. Tayo. Tayo mismo. Kasi sabi ko nga po, pagpili. Si Satanas, ang ginagawa lang niyan, mag-alok. Tuksuin ka. Anong ginagawa ni Satanas? Tuksuin, mag-alok ng alam mo na yung alam ni Satanas, yun yung ikababagsak mo, yun yung kahinaan mo. Ngayon, ano yung gugustuhin mo dun? May inaalok siya sa iyo. Free will, kalayaan. Sabi ko nga, nung nakaraang linggo, si Adan at si Eva, binigyan ng Diyos ng kalayaan. Mamili. Kaya lang, pinili nila ang magkasala. Kaya lang, ngayon, sabi ko nga po, ano ang pinakamapanganib na kaaway ng isang Kristiyano na makalaman? Yung kanyang sarili. Nakikipagtunggali at kadalasan, habang siya'y nakikipagtunggali, madalas talo siya. Mahina, weak. Bakit? Wala siyang ugnayang tunay. Kanino? Sa ating Panginoon. Kasi ang isang Kristiyanong mayroon tunay na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, isang Kristiyanong matatag. At hindi agad nauhulog sa pagkakasala. At hindi siya namumuhay sa kasalanan. Kasi nakakonekta siya kay Jesus. At kapag nakakonekta ka kay Jesus, yung kabanalan ng Diyos, dumadaloy sa iyo. Mayroong kang takot sa Kanya dahil banal siya. At sinisikap natin na huwag tayong magkasala dahil hindi ako uugma sa isang Diyos na banal. Paano kung mga mananalangin kung marumi ako? Kristiyano akong namumuhay sa laman. Hindi ako pakikinggan ng Diyos. Amen? Hindi. Kasi nga, pinamumuhay mo pa rin eh. Iba yung hindi ka mananampalataya na tumawag ka sa Diyos, didinggin ka niya. Tapos nagre-repent ka. Sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko tagapagligtas. Didinggin agad ng Diyos yun. Kaya lang ang isang Kristiyano, nakaranas na ng pagbabago, nakaranas na ng kapangyarihan ng Panginoon, ng pagmamahal ng Panginoon. Tapos, pinipili pa rin niya na mamuhay dun sa dati niyang buhay. Kapatid, kahit manalangin ka ng manalangin sa Panginoon, maliban yung panalangin ng pagbabalik loob. Didinggin ka ng Diyos. Pero huwag kang umasa na diringgin ka ng Diyos
sa iyong mga kahilingan at panalangin. Panginoon, i-bless mo naman ako. Tapos ang buhay mo, hindi ka bless kay Lord? Pagpapalain ka ba ng Panginoon kung ang buhay mo hindi ka bless kay Lord? Nakukuha niyo po? Yan. Sabi ko nga, sarili. Ang sabi ng Roma 8, verse 6 hanggang 8, ang pagkahumaling sa mga bagay na ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ano sabi? Ang pagkahumaling sa mga bagay na ukol sa laman ay magdadala daw sa atin saan? Sa kamatayan. Hindi lang kamatayang pisikal yun. Dahil lahat maging mananampalataya, mamamatay pisikal. Amen? Maging yung tunay na Kristiyano na namumuhay ng matuwid sa ating Panginoon, mamamatay yung ating mga pisikal na katawan, laman. Ang tinutukoy po ditong kamatayang espiritual. At yun ang mahirap kasi pagkalayo sa Diyos yun. Magiging hiwalay ka sa Diyos. Malalayo tayo sa Panginoon. Kaya sabi diyan, ang pagkahumaling sa mga bagay na ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Kamatayang espiritual. Kamatayang espiritual po yan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Buhay at kapayapaan. Amen? Verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino man na huhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga sabi ko pagpili, o ano ka, kalaban ka ba ng Diyos o kakampi ka? Sa Diyos ka ba o kay Satanas ka? Kasi dalawa. Pakisabi. Sorry. Yon. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino man ang uumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Totoo lang, hindi niya kayang sumunod. Hindi kayang sumunod ng isang taong nauhumaling saan? Sa laman. Hindi mo kayang sumunod. Bakit? Alipin ka nun Pinili mo na magpakaalipin muli. Nang tanggapin natin si Kristo, pinalaya ka ng ating Panginoon. Tinanggal ng Panginoon yung kadena ni Satanas. Kaya lang pagpili ng tao ito. Tandaan natin, ang buhay natin, pagkatapos nating tanggapin si Kristo, ay isang pagpili. Lalakad ba ako sa kabanalan o babalik ako sa dati kong buhay? Kaya lang, sabi ko nga, mayroong mga Kristiyano, karnal. Kristiyano, ngunit nahuhumaling sa mga bagay na makalaman. No? Ang sabi, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos. At hindi niya kayang sumunod. Kaya kahit anong gawin mo sa mananampalatayang ito, kahit sabihin mo mga verse ng Bible, hindi kanya pakikinggan. Susundin pa rin niya yung kanyang pagkahumaling. Amen? Isang mga ngantang Kristiyano na kay Kristo yung kanyang buhay, ngunit na humaling siya sa mga bagay na ukol sa laman. Umawit sila sa church. Kasi magaganda ang boses nila. Pero alam nyo, nakita ko na yun ay performance lang. Bakit? Kasi nahumaling siya sa laman. Pinili niya yung hindi kanya asawa. Nahumaling siya sa laman. Pero kumakanta siya sa church. Kahit anong gawin mo pagkanta dito sa church. At oh Lord, my living hope. Tama? Jesus Christ, my living hope. Tapos pagbaba mo dito, na umaling ka sa laman, pinipili mo pa rin yung mga bagay na ukol sa laman, walang kwenta yan. Tandaan natin, ang pamumuhay bilang Kristiyano ay araw-araw na pagpili. Sa Diyos o hindi sa Diyos? Saan ka, kapatid? Sa Diyos o sa mga bagay na ukol sa laman?
hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Verse 8. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Kaya nga sinabi ko kanina, kahit anong gawin mong pray, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Hindi siya nalulugod sa buhay mo, kapatid. Hindi malulugod sa buhay ko ang Panginoon kung ako'y nabubuhay pa rin sa dati kong pamumuhay. Amen? Madadaya natin ang tao pero hindi natin madadaya ang Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Alam ng Diyos kung ano tayo. Saliksik ng Diyos kung ano iniisip at laman ng puso natin. Alam niya yan. Di natin kaya siyang dayain. Kaya sabi, at hindi ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pastor, bakit hindi tinitignan ng Panginoon yung aking panalangin? Kapatid, sinasabi ng Biblia, sabi niya, hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang righteousness. And His righteousness. Minsan nahanap natin yung, and all these things. Hindi, iba si Lord. Hanapin mo ang kanyang kaharian, katuwiran. Pag sinabing kaharian, yung pagtanggap mo kay Kristo, yung relasyon mo kay Kristo. Kaharian, papasok ka sa kaharian ni Kristo. Relasyon mo sa Diyos. Siya ang hari, ano ka? Siya ang master, tayo ang servant. Servant tayo, relasyon. Siya ang tatay, tayo ay magiging inaring anak. Anong relasyon mo? Hindi ka maaring kalugdan ng Diyos kung hindi ka inaring anak. Sino ba mga inaring anak? Lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, inaring anak at inaaring anak ng Diyos ang mga taong nananatiling lumalakad. Saan? Sa Espiritu at hindi sa laman. Amen? Kapatid, huwag mo hanapin na malugod sa iyo ang Diyos kung nabubuhay ka pa rin sa dati mong buhay. Ang mga Kristiyano na ipinamumuhay pa rin, ang sabi, ang mga gawa ng makasalanang likas ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Saan ba natin gusto pumunta? Pag tinanong po kayo, saan nyo gustong pumunta? Sa impyerno o sa langit? Sa langit, na ipinangako ng Diyos. May pangako siya. May pangako siya. Kaya lang sinabi dito, ang mga Kristiyano na ipinamumuhay pa rin ang mga gawa ng makasalanan likas ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Galatia 5:21 yun. Hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit? Nasa laman eh. Amen? O taas ang kamay, gusto sa langit. Amen. O mamuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi ayon sa likas nating pagkalaman, makalaman. Amen? Tandaan natin, tayo ay tao. At unawa tayo ng Diyos doon, tayo ay marupok. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Sabi? Tama? Sabi ninyo yun, ni Rico Puno. Ang tao ay marupok, kay daling lumimot sa Diyos na may lalang. Di mo ba? Yan, alam ng Diyos yan na tayo ay marupok. Tayo ay makasalanan. Alam ng Diyos na madali tayong magkasala. Pero, ay salamat, Sister Shea. Alam ni Shea yung aking kahinaan. Tubig. Marupok tayo, pero kapag tayo ay inaamin natin sa Diyos, Ama, marupok ako, madali po ako mahulog sa pagkakasala. Alam mo naman yon, tulungan mo ako. Alam niyo, sikreto lamang dyan para tulungan tayo ng Panginoon. I-admit natin sa Diyos, mahina tayo. Sabihin mo sa Panginoon, mahina po ako, hindi ko kaya ito, Panginoon. Sa gana ng aking sarili, hindi ko kayang mamuhay ng may kabanalan sa iyong harapan. Pero tulungan mo ako, Panginoon. Kung yan ang inihingi mo, pamantayan sa akin, tulungan mo ako. Hindi ko kayang mamuhay ng may kabanalan kung wala ka sa buhay ko, Panginoon. Amen? O Kristiyanong makalaman.
Asan kamay ng mga Kristiyanong maalaman? Walang tumaas ang kamay. Salamat po. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Sa makatwid, ang makasalanang gawaing ito ay dapat labanan. Sabi ko nga nung isang linggo, tinalakay natin ang nasabing mga kasalanan. Ngayon, tukuyin pa natin ang mga kasalanang ito ng mas malinaw upang ito ay ating patayin na sa ating mga pagkatao. Ano layunin ngayon? Tukuyin at patayin na. Patayin na yung ating mga likas. Likas na pagiging makalaman. Una, ano ba ang tao? Immoral. Amen? Kristiyano, immoral. Yan isang bagay na kinababagsakan ng mga mananampalataya. Sexual immorality. Ano ba yon? Pastor, ano mga napasok dyan? Immoral na sexual na pamumuhay. Immoral na sexual na pamumuhay. Hindi mo asawa, kasama mo. Yan. Immoral yan sa harapan ng Diyos. Ano daw? Immoral. Immoral. Yung hindi mo asawa, bakit yun ang kakasamahin mo? Ang may pasbas lang sa harapan ng Diyos at nalulugod ang Diyos dun sa mga pinag-isa ng Diyos. Tinali ng kasal. Alam nyo, pag seremonya, ang pastor, ginagamit lang ng seremonya. Pero ang tunay na nagtatali at nagbabasbas doon ay ang Panginoon. Andun ang Diyos habang kinakasal. Siya mismo ang nagtatali. At ang dalawa ay naging isa. Ngayon, paano magiging isa kung hindi naman yan yung ibinigay sa'yo at hindi yan yung hinarap mo sa altar ng Panginoon? Anong tawag yan? Immoral, sexual na pamumuhay, pakikipagtalik. Kapag kaasawa mo, okay lang yan. Pero kapag hindi mo yan asawa, kapatid, nagkakasala ka ng pakikiapid. Amen? Kasi hindi nga yan yung hinarap mo sa Diyos eh. Saan pa bumabagsak? Mga kabataan, premarital sex. Premarital sex. Kaya hanggat maaari, maluwag ako sa mga kabataan. No? Binabantayan. Pero hindi inihigpitan. Kasi hanggat inihigpitan mo, lalong kala mo yan, nag-aalab yan. Magugulat ka, nagtatago. Ganun din. Sa nauhulog, bagay kahit maluwag ka. Kasi may free will eh. Sa nauhulog, ang maraming mga kabataang Kristiyano, premarital sex. Meron nga daw nagkaroon ng nagtaasan ng kamay. O sino dito magkasintahan? Taas ang kamay. O sino dito? Ang mga birhen pa. Iilan. Premarital sex, nagaganap saan? Sa loob ng kalipunan ng mga Kristiyano. Pakikipagtalik, pagkahumaling sa malaswang panoorin. Isang click mo lang ngayon, kapatid. Isang click mo lang sa internet, pasok ka na. Saan? Sa malalaswang panoorin. Tama po ba? Meron nga mga mangangaral, pastor, involved sa sa malalaswang panoorin eh. Di ba nakwento ko dito? Nagpunta yung grupo ng mga pastor sa isang hotel na Pilipino sila. Tapos nung lumabas sila ng hotel, sinisingil sila. Nung tignan nila yung kanilang nung bill, meron nakalagay, X-rated movie. X-rated movie. Nagtanungan sila, uy, may nanood ba sa inyo ng malaswang panoorin? Wala po, wala.
Ikaw, meron? Hindi, wala po. Tapos, nagpunta sa counter. Wala pong nanood sa amin ng malalaswang panoorin. Ay, kala ko po, tulad po kayo ng mga pastor na mga puti. Kasi po, pag pumupunta po sila dito, nagbabakasyon, humihingi po sila sa amin ng malalaswang panoorin. Kita nyo na. Pagka-bakasyon mo, bakasyon ka rin kay Lord. Kasi po yung bakasyon binigyan ng bakasyon yung pastor. Buti na lang, hindi mga Pilipino. Kuha nyo po, ibig sabihin, at kita nyo, nangangaral, pero involved saan? Panonood ng mga malalaswang panoorin. Ano pa? Ano ang kasama sa sexual immorality? Masamang pag-iisip, pagpapantasya. Amen? Yung, sabi ng Biblia, ang tumingin ng may pagnanasa sa isang tao, nagkakasala na ng pakikiapid. Ang tumingin ka pa lang ng may pagnanasa, pagpapantasya. Kita nyo? Sino ang matinding kalaban ng sarili niya? Natin? Sarili natin. Amen? Kapatid, masamang pag-iisip, pantasya. Yan. Pumapasok yan sa sexual immorality. Panonood ng mga malalaswang panoorin. Sexual immorality. Pangalawa, na binanggit natin noon, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ano ba ang Diyos-Diyusan? Alam natin. Alam natin mga ribulto. Di po ba? Mga ribulto na imahe. Yeah. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsamba sa mga taong patay na. Hindi lang yung ribulto, mga taong patay na, kinakausap mo. Kung kakausapin ng taong patay, sinabi ng Biblia, huwag niyong kakausapin ng taong patay. Pag nagsalita yan, hindi siya yan. Alam niyo bakit? Kasi malinaw ang Biblia, kapag ang tao namatay, dalawa lang ang destinasyon. Uuwi sa piling ng Diyos at dadalhin saan? Sa apoy ng impyerno. Doon kagad ang destination. Walang nananatili dito. Yung mga yoon, mga masasamang espiritu yun, nakikita natin, naku si nanay. Ayan si nanay, hindi. Ginagaya, yan ang mga gawain ng masamang espiritu. Ginagaya nila yung mukha ng inyong mga mahal sa buhay. Kapatid, wala na nga daw alam ang mga patay sa atin dito Hindi na nila naririnig yung ating mga sinasabi. Kaya lang may mga tao, kinakausap ang patay. Nay, gabayan mo po ako Sino involved dyan? Nay, gabayan mo ako. Huwag kang humingi ng gabay sa patay. Walang magagawa ang patay. Mayroong buhay. May namatay at mayroong muling nabuhay. Si Kristo yon. Siya ang may magagawa kasi siya ay buhay. Sa Kanya ka tumawag. Panginoon, buhay ka. Tatawag ako sa iyo, gabayan mo ako. Amen? Sa Kanya tayo humingi ng gabay. Kanino? Doon sa buhay. Sino yung buhay? Si Kristo. Siya ang kausapin natin araw-araw. Humingi tayo ng gabay. Panginoon, ligtas mo po ako at may magagawa siya kasi siya ay buhay. Huwag mo sasambahin o huwag mong kakausapin ng mga taong patay na. Wag. Okay na maalala. Siyempre, memory mo yun. Okay lang yun. Maalala, pero wag mo siyang kakausapin. Ano daw? Wag mong kakausapin. Huwag kang humingi ng gabay sa Kanya. Wala na kasi siya dito. Kung siya ay mananampalataya, nasa piling na siya ng Panginoon. Kung siya hindi mananampalataya, wala po akong karapatang humusga para dyan. Ang Diyos po. Amen? Yan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagtawag sa mga patay na, sobrang paghanga sa tao. Kapatid, pati yung sobrang paghanga sa tao, pagsamba sa Diyos-Diyosan yan. Yung tawagin mo, idol! Sino tumatawag dito sa tao ng idol? Idol kita Alam
niyo meaning ng idol? Kaya nga idolatry. Huwag kayong babagsak sa idolatry. Tapos ginagamit natin sa tao, idol! Hangang-hanga nga ako sa iyo, idol eh. Patay nga ako sa iyo, idol eh. Di ba? Idol. Anong meaning ng idol? Ito meaning ng idol. An image or representation of God. Ginamit doon, small letter yung God. Hindi big letter. An image or representation of God. Use an object of worship. Ginagamit sa pagsamba. Image, imahe ng Diyos, hindi big letter, kundi small letter. Meaning, hindi siya tunay na Diyos. Idol. Idolatry. Kinuha ko saan to? Kay Google. Anong meaning niya? An image or representation of God. Representasyon ng Diyos, pero small letter ang ginamit. Hindi big letter. Pag big letter, ang Diyos yun. Small letter, Diyos-Diyusan yun. Ang sabi, ginagamit an object of worship. An object of worship. Ano pa? Ito. A person or things that is greatly admired. No? Greatly admired. Love or revered. Tama ba yun? Revered. Sobrang paghanga sa tao kaysa sa Diyos. Idol. Hunganga ka dun sa tao. Linggo, pagpapalit mo. Sino dito sa mga kabataan, hanga sa mga K-pop? Tapos ang kamay ng mga hanga doon sa umaawit, di naman niya naiintindihan kung ano yung sinasabi ng mga awit. Di mo ba? Dumaan ako sa pagkabata, naiintindihan ko yan. Hangang-hanga ka. Kaya lang, isang bagay na papalit sa iyo sa Diyos, yan ay Diyos-Diyusan. Halimbawa, nasabay yung concert nung K-pop na gustong-gusto mo. Tapos pinagpalit mo si Lord doon. Ayun, nahuhulog ka saan? Sa pagsamba sa tao. Nakita nyo? Pag nakita nyo, yun, nung panahon noon, Ate Ken, nung mga panahon noon, Beatles, no? Beatles. Nihimatay. Nihimatay yung mga babae, nihimatay yung mga Bakit? Idol eh. Di ba? Pag naipay, nihimatay. Ang sobrang paghanga sa tao ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagpapalit mo siya, kapatid, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo. Pag yan ay pagpapalit mo sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yan. Kasi lahat nanghihigit sa Diyos eh. Kaya nga sabi niya, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Siya lahat, siya una. Pangalawa lang yung neighbor. Pangalawa lang ang kapwa. Hindi ko sinabing, huwag mahalin ang kapwa, mahalin ang kapwa. Kaya lang, huwag mo siyang gawing idol. Kapatid, ang hangaan nating sobra ay ang Diyos. Amen? Yon. Meron na bang galit kay pastor? Huwag kayong magalit sa akin. Pinalawak lang natin. Pangkukulam. Ano ba pangkukulam? Panggagaway. Espiritismo. Black magic. Pagsamba sa mga demonyo, usong-uso na ngayon yan. May church na si Satanas ngayon sa Amerika. May church na at meron rin silang cross inverted. At nandun yung imay ni Satanas. Kitang-kita na. O, kita nyo, hindi na kinahiya. Nung Olympic, ano yung kanilang unang-unang sinalang? Ano
Ano yung kanilang pinakita doon na panoorin? Sumasamba saan? Sa toro. Yun ang ginawa ng mga Israelita noon. Gumawa sila ng toro at yun yung kanilang sinamba. Yun ay representasyon ng ginawa noon. Ginagawa ngayon. Ginawa ng Olympic. Kaya ang sabi ng mga mananampalataya, ano yung pagsamba sa Diyos-Diyosan noon? Kita nyo, ang tingin naman ng iba, yan ay ano lang, performance lang yan. Artist, parang ganun. Mga artista. Kapatid, hindi. Kapag ka ikaw sa Diyos, alam mo yan. Pagsamba yan. Ano yan, kasama yan sa pagsamba sa demonyo. No? Meron ng church, si Satanas dito. At may mga kaanib. Mayroon, mga kapatid. Mayroon. Ano pa? Pagkamit ng droga. Kasama pala sa pagkukulam yun. Yung nagdodroga ka. Kasi bakit? Kasi pag nagdroga, nagdudulot daw ta ng spiritual na karanasan. Meron kang imahinasyon. Di ba? Yung kala mo na wow, heaven. Paggamit ng droga, kasama yan saan? Sa ilalim ng pagkukulam. Pagkamuhi. Ano ba yung pagkamuhi? Rebelde. Rebelde. Sino ang mga rebelde dito? Hindi lang mga rebelde. Minsan, rebelde ka sa magulang. Amen? Rebelde ka sa magulang. Rebelde ka sa church. Kapag nakatalikod yung pastor, sinisiraan yung pastor. O kaya si pastor naman, pag nakatalikod kayo, nanay, pag nakatalikod yung si nanay, ganito yan. Di ba? Rebelde. Kinakalaban. Lahat ng may pagkalaban dun sa otoridad, yun ay rebelde. So yun ay pumapasok sa pagkamuhi, kaya ka nga nagre-rebelde kasi namumuhi ka. Sinisiraan mo yung tao kasi namumuhi ka sa kanya. Lahat ng pangit, ibabato mo sa kanya, hindi mo sasabihin yung magagandang bagay, yun ay pagre-rebelde. Kristiyano na, rebelde pa. Ano pa? Pagtatalo-talo, o meron bang pagtatalo-talo? Ano ibig sabihin nun? Paglalaban-laban, kung sino ang mas magaling. Minsan may grupo-grupo. Ay, sino ba mas magaling? Kanino bang team? Kay Team Karen o kay Team Nicole? Ang mas magaling si Team Karen. Ang dami niyang activities. Di ba? Na pagtutunggalian. Nawala na yung espiritu ng unity. Na dapat sa loob ng church, in unity. Ano man ang ginagawa natin, magkakahiwalay man ng ibang grupo, pero in unity. Pagkakaisa, papuntakan para maitaas sino? Si Kristo, hindi ang isang tao. Amen? Tandaan natin, hindi kailangan maitataas ang isang tao. Kailangan na itataas si Kristo. Pagtatalo-talo, sino ang magaling? Sino ang mahusay? Paninibugo. Ano ibig sabihin ng paninibugo? Pagkainggit sa tagumpay ng iba. Pag may nagtatagumpay, sinisiraan. Pag mayroon nakapagpatayo ng bahay, hindi ka natutuwa sa iyong kapatid. Naiinggit ka. Naku, nangutang na naman yung kay Bombay. Makabili lang ng ganun. Diba? Bumili ng 32 inches na TV, kailangan 42 inches sa atin. Kasi nakabili si sister. Diba? Dapat nagagalak tayo sa tagumpay ng mga kapatid. O, mga kapatid, naninibugo pa ba tayo? Nagseselos ka ba sa tagumpay ng iba? Di ba hindi dapat? Dapat natutuwa tayo kasi kapatid natin siya sa pananampalataya. Amen? Yun. Ano pa? Silakbo ng galit. Ano ibig sabihin ng silakbo ng galit? Sumisiklap na galit na nagbubunga ng marahas na pananalita at mga gawa. Di ba pagka sumisilakbo yung galit mo, hindi mo na napipigil yung lumalabas dito kung ano-ano na. At ang pinakamatalim daw na nakasasakit sa damdamin ng isang tao, hindi yung saktan mo lang siya pisikal, yung salita mo, tumatagos siya hanggang doon sa puso niya. Nilait-lait mo, minura-mura mo. Anong pagsilakbo ng galit, pagkagalit. Amen?
Ba, pinitsaraan mong ganon. May pasaway, si pastor nagalit, sumiklab yung galit ni pastor. Hindi ka pa magbabago! Demonyo ka! Kita nyo? Di ba, men? Demonyo ka. Saan yun? Silakbo ng galit. Yan. Ano pa? Pagkakabahagi. Pagkakahati sa mga sariling grupo sa loob ng kalipunan na sumisira sa pagkakaisa ng simbahan. Yan ang pagkakabahagi. Sumisira sa pagkakaisa ng simbahan. Pangsyam at panghuli ito. Pero hindi pa tayo tapos. Walang taros sa pagsasaya. Ano ibig sabihin ng walang taros sa pagsasaya? Labis na pagpipista at magugulong pagsasaya na may kasamang mga alak, droga, at sex. Yan ang labis na yan yung walang taros na pagsasaya. Paggamit ng droga, habang nagsasaya, pag-inom ng alak at mayroong nagaganap na pagtatalik. Labis na pagsasaya. Yan ang lahat ng yan. Hindi yan sa Diyos. Yan ay gawa ng laman. Amen? Yan ay gawa ng laman. Ito ang yung mga gawa na pinapapatay ni Pablo sa mga Kristiyano. Sabi, patayin nyo na ang inyong mga likas na pamumuhay. Makalamang pamumuhay. Sapagkat ito daw ay ahantong sa pagkapahamak ng kanyang kaluluwa. Ano daw ang dapat natin gawin sa mga sinabi natin? Kung mayroon sa ating ganon, patayin. Patayin nyo na. Bakit? Kasi nga ahantong daw ito saan? Sa pagkapahamak ng ating mga kaluluwa. Ang sabi ng Roma, chapter 8, verse 8. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos nga. Tama? Yun. Kaya hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Saan tong ito saan? Sa pagkapahamak sa iyong kaluluwa. Kasi hindi mo mamanahin yung pamana ng Diyos na langit na bayan. Amen? Kaya sabi ni Pablo, patayin nyo na. Patayin na ang ating mga pita ng laban. Sa totoo lang, dapat patayin na nga eh. Di po ba? Nakipag-isa ka kay Kristo, inaawit mo na yung sinasabi ko laging awit. It's no longer I got libet, but Christ has lived in me. It's no longer I got libet, but Christ has lived in me. Amen? It's no longer I got libet, but Christ has lived in me. Ano ba yan? He lives, Jesus is alive in me. It's no longer I got libet, but Christ has lived in me. Kapatid, si Kristo ba ang nabubuhay sa iyo? Hindi na ba ang sarili mong buhay? Amen? Dapat yun. Mga kapatid, imposible na pagsabayin ang pagsunod sa laman at espiritu. Kung ang sino man ay hindi mapaglabanan ang makasalanan niyang mga pagnanasa sa pamamagitan ng espiritu at sa halip ay namumuhay ayon sa laman, siya ay magiging kaaway ng Diyos. Ano daw? Magiging kaaway ng Diyos. Gusto niyo ba kaaway tayo ng Diyos? Di ba hindi? Ayaw natin maging kaaway ng Diyos. Kaya sabi, patayin na. Ang sabi ng Santiago 4:4, mga taksil, sabi diyan, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan nyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kapag kinakaibigan daw natin ang sanlibutan, kinakaaway naman natin ang Diyos. Kaya sabi, mga taksil, hindi ba ninyo alam, kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't ang sino mang nagnanais maging kaibigan ng Diyos, sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. O, mga kapatid, kaaway ka ba o kaibigan ka ng Diyos? Suriin natin. Amen? Mga kapatid, ayan yung ating mga kapatid. Yon, ayaw nating maging kaaway ng Diyos.
Kaya't supili natin ang mga makalamang damdamin na ating pong nagagawa. At tutulungan naman tayo ng banal na Espiritu para tayo makalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos. Sino magiging katulong natin? Ang banal na Espiritu. Yan yung unang tao. Yan yung unang Kristiyano. Siya ay Kristiyanong makalaman. Ano tawag doon? Karnal. Nabubuhay pa rin sa laman. No? Ito naman, yung pangalawa. At kayo to alam ko kayo to taas ang kamay ng mga Kristiyanong namumuhay sa Espiritu. Yun. Amen. Ang sabi, pangalawang Kristiyanong may kabanalan. Ito ang mga Kristiyano na bagamat, pakinggan nyo ito ang mga Kristiyano na bagamat nakakadama ng kahinaan tulad nung isa, kahinaan ng laman, ngunit kanila itong sinusupil at nagpapasya siyang magpasakop sa Diyos. Yan yung Kristiyanong namumuhay sa Espiritu. Lord, ang hina-hina ko, pero nagpapasya ako magpasakop sa iyo dahil hindi ko nga kaya, Panginoon. Supilin mo ako, Panginoon. Ituwid mo ko, iayos mo ang buhay ko, Panginoon. Di po ba? Yan. Kailangan mayroon kang saloobin na, Lord, nagpapasakop ako sa iyo. Yung will ko, Panginoon, tanggalin mo na. Hanggat maaari nga, di ba, pwede nating ipanalangin, tanggalin mo na yung kalayaan ko. Ikaw na lang, Panginoon, para hindi tayo magkasala. Suko natin sa Panginoon. Alam nyo, pag nagpasakop tayo sa Panginoon, unti-unti, madadaman ninyo, pinakikialaman na ng Diyos ang buhay natin. Inaalis ng Diyos yung mga bagay na hindi kaaya-aya. Bakit? Papasok si Kristo. At sino ang gusto na pinakikialaman siya ng Diyos? Amen. Kung gusto mo na maging matuwid sa harapan ng Diyos, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pakialaman mo ang buhay ko. Tanggalin mo yung mga bagay na nakapagpaparumi sa akin. Amen? Yan, pasakop ka sa Diyos. Ang Kristiyano na may ang Kristiyano na yan ay malaya na sa pagkaalipin ng laman. Kapag ikaw ay nagpasakop sa Diyos, malaya ka na. Hindi ka na alipin ng laman. Ang sabi ng Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin. Kapag nagpapasakop ka sa Diyos, hindi ka tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin kay Satanas. No? Ang sabi, hindi ka tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. Taas ang kamay ng lahat ng tumanggap ng pagiging anak ng Diyos. Amen. At ito ang nagbibigay sa atin ng kapanatagang tumawag sa Diyos ng Ama! Ama! Ano daw? Sabi, ulitin ko sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang mga tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. Espiritu ng pagiging anak. At yan ang magbibigay sa atin ng kapanatagang tumawag sa Diyos ng Ama. Ama. Amen? Masasabi mo ba ngayon sa Diyos, Ama? Ama ko? Tatay? Kasi nga malaya ka na. Hindi ka na namumuhay sa laman. Sinusupil mo, bagamat may kahinaan, sinusupil mo. May kapanatagang kang tumawag sa Diyos ng Ama. Amen? Sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa aking Ama, Ama ko ay papasok sa kaharian ng langit. Si Jesus mismo may sabi nun, hindi lahat ng nagsasabing, Father, Father, sa tatay daw niya ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lang daw papasok? Yun lamang daw sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. Anong sabi? Yun lamang sumusunod, tandaan niyo yung salita ngayon sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Sila ang mga papasok sa kaharian ng langit. Ngayon, malaya ka na kapatid, o may kalayaan ka na, tawagin mo siya Ama, Ama. Amen? Di ba wow yun? Di ba wow? Mamamangha ka, wow! Ito'y napakalaking pribileyo na tayo ay makatatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. 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 Ama ko.
Tingnan nyo kapatid, di ba isang pribileyo yun? Na matawag natin siyang Father, Ama. At kapag ama natin siya, anong gagawin ng ama sa isang anak na tumatawag ng tulong sa ama? Tutugon ng ama kasi nalulugod siya sa iyo. Amen? Kaya panatagal loob mo, malakas ang loob mo, ama ko siya, tatay ko siya. Amen? Kasi nagpapasakop ako sa kanya. Sinusunod ko kung ano yung gusto niya, bagamat mahina yung laman ko, pero sinusupil ko sa tulong ng banal na Espiritu. At kita ng Diyos yun. At kapag kaganon, kahit alam ng Diyos na tayo mahina, marupok, kapatid, ang mas maganda doon, katulong natin ng Diyos. Palalakasin ka ng Diyos. Amen? Mahina tayo, pero palalakasin tayo ng ating Ama. Sa Kanya nang gagaling ang lakas. Hallelujah! At pa ang Kristiyanong may, nang may kabanalan, namumuhay sa kabanalan, namumuhay sa Espiritu. Verse 9, ngunit hindi na kayo nabubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang Kristiyanong tunay na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Pinananahanan ba kayo ng Espiritu Santo? Alam niyo yun sa sarili niyo. Alam natin yun. Kung ang banal na Espiritu nananahan sa atin. Para malaman nyo, gusto nyo malaman para alam niyo kung nananahan ng Espiritu Santo? Kapag nagkasala kayo, nagkasala ako, may nagsasabi, magsisi ka. Yung sinasabi mong budhi, konsensya, ang Espiritu Santo yon na nagsasabi sa iyo kasalanan niyang ginagawa mo. Magbalik loob ka sa Diyos. Pero, kapag gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka na nakakaramdam ng Lord, sorry. O wala nang nagsasabi sa iyo, nag-uudyok sa iyo, na parang sinasabi mong konsensya o budhi na ikaw ay nagkasala, wala na lang sa iyo ang kasalanan. Kapatid, hindi nananahan sa iyo ang Espiritu Santo. Iniwan ka na. Bakit? Namigati. Kasi napipigati ang banal na Espiritu. Saan? Sa hindi namumuhay ayon sa Espiritu. Namumuhay ka pa rin sa laman. Paano mananahan ang Diyos na banal sa napakaruming puso? Amen? Paano mananahan ang banal na Espiritu kung pinipit mo yung sarili mo ng mga pornographic materials? Pornographic movie? Paano mananahan ang banal na Espiritu? O dilalaya siya. Pag lumaya siya, yung kapatid, pag hindi ka na nakukonsensya, pag hindi ka na nagkakaramdam ng, walang nagsasabi ng mali yan, wala ang banal na Espiritu. O dino dito, pag nagkakasala, may nagsasabi pa, mali yan. Pag may nagaganyan pa, mag-praise the Lord ka, hindi ka pa iniiwan ng banal na Espiritu. Hindi pa siya napipigati. Amen? Yan. Tuloy pa natin. Oh. At kapag nananahan na sa atin ang banal na Espiritu, ito'y magiging hayag sa ating mga buhay. Makikita. Kung yung pagiging makalaman, nakikita, siyempre makikita rin ng tao at makikita yung bunga sa bawat mga namumuhay sa Espiritu. Amen? Kitang-kita, may ebidensya. Imposibleng wala, makikita. Kung yung pagiging makalaman, kitang-kita, yung pagiging namumuhay ka sa Espiritu, mayroong bunga. Ano makikita sa taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos? No? Ano yung kanyang bunga? Pag-ibig. Alam natin yan. Pag-ibig. Tinutukoy na pag-ibig yan. Lagi nyo narinig, agape love. Pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Yan yung bunga ng Espiritu Santo. Hindi magbubunga ang Espiritu Santo kung ikaw ay namumuhay sa laman. Amen?
Kaya nga ang bunga ay magagalitin, nagseselos. Yun ang bunga ni Satanas. Ito naman, bunga ito ng Espiritu, kabaliktaran dun sa naunang bunga. Di ba? Sexual immorality dito, namumuhay ka sa pag-ibig, nabubuhay ka sa agalakan ng Diyos, katiyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Napipigil mo, sinipigil mo yung sarili mo, sinusupil mo, kahit sinasabi na naman, tikman mo na, pinipigil mo pa rin yung sarili mo. Kasi alam mo, nananaan ng Diyos sa akin, masasaktan ng Panginoon. Kailangan supilin ko ang aking sarili. Panginoon, hindi ko kaya, tulungan mo ako. At andun agad ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Woo! Ngayon, ano ang benepisyo? Matatapos na po tayo. No? Praise God. Hallelujah. Ano ang benepisyo ng isang Kristiyanong namumuhay sa Espiritu? Tayo'y ituturing na mga anak ng Diyos. Yan ang isang benepisyo, pinakamasarap na benepisyo. Tayo'y ituturing na anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Ituturing kang anak ng Diyos. Ano pa? Tayo'y ituturing na kaibigan ng Diyos at hindi kaaway. Diba inaral natin kanina? Ikaw ay magiging kaibigan ng Diyos. Kapatid, kapag kaibigan ka ng Diyos, magsasalita ang Diyos sa iyo. Maririnig mo siya. Sa bawat panalangin mo, nandun ang Diyos. Kasi kaibigan mo siya. Amen? Ano pa? Tayo'y mga tagapagmana. Sino dito gusto maging tagapagmana? Amen? Ba gusto natin tagapagmana tayo? Dito nga sa daigdig na ito, gusto mo tagapagmana ka eh. Di po ba? Paano kung halimbawa, may magsabi sa iyo, ikaw ay napamanahan ng ganitong kalaking lupa, hektaryang lupa, ano gagawin mo? Di ba maglulumundag ka? Halimbawa, hindi mo naman siya kaano-ano, tas napili ka niya, tagapagmana. Ibigay mo ito kay Candy Saip. Di ba? 10 hectares. Wow, sa tabi pa ng dagat. Ano gagawin mo, Tiken? Magsusumigaw ka sa to. Wow! Hindi po ba? Praise God! Kapatid, sa Diyos, hindi bahay, hindi lupa dito sa daigdig ang ipamamana sa atin ng Diyos. Tayo'y magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Hallelujah! Doon sa bahay ng aking Ama ay maraming silid at ipamamana sa inyo ang isang silid, mansion. Hallelujah! Praise God! Tayo'y magiging tagapagmana. Sabi ng verse 17, ito ang pinakahuling verse na ating babasahin. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo'y nakipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Amen? Gusto ba natin ng pagdakilang kasama ni Kristo? Hallelujah! Pasakop tayo kay Kristo. So pili na natin ang ating mga lumang pagkatao. Hindi tayo karnal. Tandaan mo kapatid, hindi tayo dapat karnal. Hindi tayo dapat bumabalik sa dati nating pamumuhay. May aral ang Diyos diyan. Ang mga tao daw na isinuka na yung dati niyang pamumuhay, tapos binabalikan niya tulad daw siya ng aso. Kinakain yung dati niyang sinuka, kinakain niyang muli. Kapatid, hindi tayo mga parang aso. Di po ba? Biblia ang may sabi niyan. Tayo po ay mga taong pinalaya na ng ating Panginoon sa pagkaalipin kay Satanas. Pinutol na ni Jesus yung kadenang inilagay ni Satanas sa atin. Malaya ka na kapatid. Huwag mong hayaan na maging alipin ka muli ni Satanas. Kapatid, muli, hindi ka para kay Satanas. Kanino ka? Para kanino ka? Para sa Diyos. At yan ang orihinal na gawa ng Diyos sa tao. Ang tao ay para sa Diyos.
ninakaw lang ni Satanas. Ngayon, si Kristo, salamat, napako sa krus, ibinalik yung original na plano ng Diyos sa tao, na ang tao ay para sa Diyos. Kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, kapatid, matatawag mo na siya, Ama, Ama ko. Mayroon kang pamana sa langit, ang bayan na langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah! Hindi namin kayang mamuhay, Panginoon, sa ganang amin, Panginoon, ng pagiging matuwid. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ng banal mong Espiritu, Panginoon. O Diyos, tulungan mo kami mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, nang sa gayon sa iyong pagbabalik, Panginoon, mayroong kaming, Panginoon, kapanatagan na kami kasama mo, Panginoon, na magiging tagapagmana, Panginoon, na ipinangako mo, Panginoon, sa amin, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Mahina po kami. Hindi po namin kaya. Ngunit kung andyan ka, Panginoon, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Lagi sa araw-araw magpasya kami, Panginoon, sa aming sarili, na kami lalakad ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman, Panginoon. Ama, kung mayroong pag-aalok si Satanas, nawa, Panginoon, ipaalam mo agad sa amin, Panginoon, ito'y bitag ni Satanas lang sa gayon, Panginoon, alisan namin, takbuhan namin. Pagtagumpayin mo kami, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon. Pagtagumpayin mo kami. O Lord, tanggalin mo, Panginoon, ang mga galit sa puso namin. Tanggalin mo anumang paninibugho, ang pagre-rebelde, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, ang pagsamba namin sa mga Diyos-Diyosan, sobrang paghanga sa tao, Panginoon. Sobrang pagluhod, Panginoon, pagtawag, Panginoon, sa mga patay na, Panginoon. O Diyos, huwag kaming manangan, Panginoon, sa mga patay na walang magagawa, kundi manangan kami, Panginoon, sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos na may magagawa. Namatay ka, muli kang nabuhay, Panginoon, pinatunayan mo, ikaw lang ang may magagawa, Panginoon, sapagkat pinagtagumpayan mo ang kamatayan at naririnig mo kami dahil buhay ka, Panginoon. Ama, tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Datnan mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ang laman ng puso namin na ikaw. Laman ng puso namin, Panginoon, o Diyos, yung mga bagay na pang-espiritual, Panginoon, hindi ayon sa laman, Panginoon. O Diyos, kung kami magkasala, nawa, Panginoon, nandyan agad ang banal na Espiritu na mag-uudyok sa amin, Panginoon, mali ang aming ginagawa. Nagkakasala kami sa iyo, Panginoon, at agad, Panginoon, itulak kami neto, Panginoon, ng pagbabalik loob sa iyo, paghingi ng tawad, at napakabuti mong Diyos, lilinisin mo agad ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Madatnan mo, Panginoon, ang bawat isa, na ang laman ng puso namin ay ikaw. Ginagawa namin ay kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po. O Diyos, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid.